Praise the Lord. As we always say na all the promises of God are yes and amen. There is no such secret. Obedience is the key sa bawat isa sa atin upang sa ganon ang buhay natin ay mapagpala ng Diyos. Sa nakaraan natin pag-aaral, we tackled about, nandito na tayo sa Christian's inner struggle. Pinag-aralan natin ang two natures sa ating pong buhay. Definitely naman talaga may struggle within, na kung saan ay yung ating flesh na nalilok ng sanlibutan na ito, ang gusto niyang gawin ay yung makamundong bagay, at yung isa naman, nung tayo ay na-born again, so a new natures ay binigay sa atin ng Panginoon, then these two nature constantly battling each other. Doon sa ating example na yung isang Eskimo fisherman, every Saturday pumupunta siya doon sa bayan at meron siyang dalawang dog, the black dog and the white dogs, at pinapupusta niya yung mga tao doon. Pero in his entire life, hindi siya natatalo. So tinanong siya noong mga taga nasa village din, anong sikreto mo? Bakit tuwing ikaw ay tatayarin dyan sa dalamong aso ay panalo ka? So sabi niya kung gusto niyang manalo yung black dog, ginugutom niya yung white dog. Kung gusto niya manalo yung white dog, gugutumin niya yung black dog. So syempre, labanan yun. So mas mahina yung isa. So it is a pagsasalarawan sa ating tinpong buhay na ang ating flesh, ang sabi ng Galatians, in flesh dwells no good things. Ang gusto kasi nitong flesh, ano yun? Pagiging masungit, unforgiving, ano yun? Pride, sabi natin troublemaker, etc., etc. So yun ang gusto niya. The other side naman ay yung pag-ibig, pagmamahalan, pagpapatawad. And that is the reason why a lot of people, even a Christian, may struggle sila sa pagpapatawad. Bakit? Kasi they are feeding the so-called the flesh. How the flesh is being fed? Ano yun? Halimbawa, doon meron ka sama ng loob sa kapatid mo o sa sino man, so yung parati mong minemeditate sa mind mo ang kanyang maling nagawa at nakikita mo ang iyong sarili parang ikaw yung victim o pa-victim, So anong nangyayari doon? Na-feed yung flesh mo na naandun, ina-arouse niya yung galit, yung pagiging matigas ang puso, self-righteous ka, declared self-righteous ka. Kaya ngayon, nahihirapan ka magpatawad. Kasi mas malakas humatak ito, hindi ko siya patatawarin. Kasi ganito yung ginawa niya sa akin. Yung pa naman ng ayaw na ayaw kong gawin ko sa buhay ko. Na meron tayong ganun meron tayong favorite na na lengguwahe sa buhay natin. May favorite sin tayo sa ating buhay. Sabi nga sinfully delicious. Kaya napakarami na kinamatayan na hindi sila nagpatawad. Kawawa naman. Bakit? Namuhay silang miserable sa buhay nila, walang kapayapaan. Kung ikaw ay marunong magpatawad, kung ikaw ay nagpapaumanhin, yung kapayapaan naghahari sa iyong buhay. And that is the so-called the work of the Holy Spirit. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, matuto na tayong magpatawad. Kalimutan na natin yung nakaraan. Alam niyo ba yung nakaraan hindi nababalik? Sino lang nagbabalik sa nakaraan? Yung memories natin, Kailangan pa ba natin magka-Alzheimer's para malimutan natin yung mga bagay na yun? Huwag naman. Pwede naman sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng Espiritu Santo ng Diyos, kalimutan na natin yung mga bagay na yun. Alam mo ba, pag ginawa mo yun, ikaw yung nagmamahal sa sarili mo. Okay. So, ngayon naman, titingnan naman natin ngayon, because of the two nature, ang titingnan natin is the sanctification. Ito, maganda itong lesson na ito or teaching na ito about sanctification. Ano ba ang ibig sabihin ng sanctification? Okay, the sanctification came from the Greek word, na kung saan ang ibig sabihin is to be separated or set apart for a purpose. Yun. The reason why God sanctified you, may purpose at layunin ang Diyos sa buhay mo. This is a very simple things na makikita natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay.
sa atin na lang sa bahay. Okay. Bakit yung kinakainan natin ng plato, hindi natin hinahalo doon sa plato ng aso? Inihiwalay natin. Di ba? Inihiwalay natin yung tinidor at kutsara. Pag inilalagay natin, sinosort out natin. Di ba? Iba yung baso na ginagamit natin at iba rin naman ang baso nung ginagamit nung aso. So lahat yun mayroong separation. Meron siyang designation na ito, gagamitin mo lamang ito. Kaya minsan yung mga nanay talaga nagagalit yan. Bakit? Kasi yung bagay na dapat gamitin sa ganung bagay, ginagamit halimbawa nung anak o nung asawa sa ganung bagay. So umagang-umaga pa lamang ano mangyayari? Mataas agad ang tono. Di ba? Hindi mo pwedeng paghaluin yung iyong soiled cloth, yung hinubad mo, doon sa mga planchado o nilabhana. So, ang tawag doon, sanctification or isine-separate for a purpose. Yan yun. Hindi natin yung word na wickedness, naibigay ko na ito noon pa, yung wickedness kasi, ibig sabihin, kasalanan dahil hindi mo ginamit ang isang bagay sa tamang kagamitan. For example, di ba? Just for the sake of discussion, pag ikaw ay gagawa ng salad, anong gagamitin mong bowl? Salad bowl. Yung talagang nakalaan para doon. Pwede ba natin gamitin yung arenola para doon natin gawin yung salad bowl? Diba? That is wickedness. Bakit? Hindi mo ginagamit o ginagawa yung nararapat. Kaya dito sa sanctification, tayo rin ay isineparate ng Panginoon for a purpose. Makikita natin yan sa 1 John. Ano yun? For you are a chosen generation, a royal priesthood, a people belong to God, who called you, who separated you, who sanctified you out of darkness into His marvelous light. So therefore, kung ating bibigyan lamang ng isang simpleng pananalita, para ka na sa Diyos, hindi ka na para sa mundo. Hindi ka na para sa kaaway. Tinan mo yung katabi mo yan, kung para kanino yan, ano nakikita mo? Para kay Lord yan. Di ba? Hindi na yung kani-kanino. Okay. So yan ang titingnan natin ngayon. Bakit? Kasi kinilala natin ng Lord sa buhay natin eh. Okay. So, sabi dito, according to Romans 15:16 ay ganito ang sinasabi. Who sanctified us? Ito ang nag-sanctified sa atin. Pakilabas nga po yung Romans 15:16. Ayan. That I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles. Ang nagsasalita po dito ay si Pablo. Ito yung kanyang testimony na siya ay apostoles ng mga hintil. Okay. Ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. In reality rin, si Pablo, bago pa siya maging apostles, siya rin ay isineparate, sanctified. Ang sabi doon, nung nananalangin ng church doon sa Antioch, separate Paul and Barnabas for a certain duty and responsibility. Kaya si Pablo, siya ay commonly called as the apostles to the Gentiles. Doon siya tinawag ng Panginoon. Mga hintil ang kanilang aabutin. Ngayon, dito rin naman, yung mga hintil, pag sinabi nyo kasi sa Biblia, pag sinabi mong hintil, walang Diyos sa mga ito, hindi ito yung Diyos na nag-iisang Diyos ang kanilang kinikilala, karamihan sa kanila ay mga Diyos-Diyosan. So, noong nakakilala ang mga hintil na ito, dito pinatutunayan na hindi na sila para doon sa kinamulatan nilang pagsamba sa Diyos o doon sa kinamulatan nilang kilalang Diyos na napakarami, especially pag tayo ay tiningnan natin ang Hindu religion, talagang thousands of thousands yung kanilang ano. Nung sila ay nakakilala sa Panginoon, dito na pinakita rin na sila ay sinantified.
sila ay ibinukod ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya tingnan mo yung katabi mong yan. Ibinukod yan ng Espiritu Santo ng Diyos. Minsan ang hirap paniwalaan no? Pero hindi na natin kailangan kasi that is the work of God sa buhay natin. Kaya yung buhay na yan, hindi na yan para sa kasalanan, kundi para sa karangalan ng Diyos na nagligtas sa bawat isa sa atin. Okay. Kaya tinatanggap na ng Lord yung ating mga kaloob, yung ating paglilingkod. Sabi nga sa Efeso, ang sabi doon is, for by grace, you have been saved, not of your works. Kasi akala ng maraming tao na sa paggawa nila ng mabuti, sila ay pinapaboran o sila ay naglilingkod sa Diyos. Pero in reality, hindi po. Yes, magandang gumawa ng mabubuting gawa. Pero kung ang ating mabubuting gawa ay susuriin, i-scale doon sa standard ng Lord, parating fall short ang ating mga mabubuting gawa. Especially kung ito ay kinokontext natin na tayo ay iligtas ng Diyos. Ang sabi sa Efeso, for by grace, you had been saved. Sa awa at biyaya lang ng Diyos, tayo ay nangaligtas. Not of your works. No? It is the gift of God. Regalo ng Diyos yan sa iyo upang sa ganun, walang sino mang magmalaki. So lahat tayo, we are standing on the same platform, the apostles and all na naroon sa mga naunang panahon na naging Christian, tumutungtong lang tayo sa isang platform for by grace. For by grace. So, therefore, tayo ngayon ay inihiwalay ng Diyos for a certain purpose. May layunin ka. Doon sa binasa na o doon sa nabanggit ko kanina sa 1 Peter, ang isang pangunahing responsibility natin kung bakit tayo inihiwalay ng Diyos, ang sabi yun, who has called you out of darkness into His marvelous light to show forth the praises of Him. Para ikaw ay magamit, may pahayag mo ang kadakilaan ng Diyos sa mga tao, sa iyong pamilya, sa sino man may encounter mo, sa kasamahan mo sa trabaho, o kabrad mo sa trabaho. The very purpose na ibinigay sa iyo ng Diyos is to show forth the praises of Him. Anong ibig sabihin nun? Yung ating pong pamumuhay must reflect kung ano ang ninanais ng Diyos sa buhay natin. Kung may gumagawa ng hindi tama, tayo yung nagiging avenue ng Panginoon upang sila ay sawayin sa mga mali nilang gawain. At ganun din, ipamulat sa kanila ang mga tamang hakbangin. Okay. Hindi yung nag-aaway ng kasamahan mo sa opisina, kasama ka pala sa solsolera. Diba? Lalo mo pang gagatungan. Dahil yung kaibigan mo kasi, yung may kaaway doon. So anong gagawin mo? Ay, ganun talaga yan eh. No? Nung isang yan, balik na naman tayo sa kilay. Di ba? Yun na naman yun. So hindi ka na ganun. Ikaw ay peacemaker. Ang sabi ng Biblia, ang anak ng Diyos ay peacemaker. Now, you are being sanctified. Now, kung ikaw ay inihiwalay ng Diyos, dapat ka lang ba nakaupo? Dapat ka lang ba narito ng Sunday, nag-worship sa Panginoon? That's fine and good. Pero merong pang higit na dapat mong malaman sa buhay mo kung bakit ka isineperate, sinangtified, pinawalang sala ng Diyos. Ibinukod for a purpose. Kaya sabi dito, okay, according to Corinthians, sa 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Okay, 1 Corinthians 1 and 2. To the church of God, so when we talk about the church, hindi po ito building parati ko inuulit sa inyo, ang church ay lipon ng mananampalatayang tinawag ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Kaya ikaw, ako, bawat isa sa atin, tayo yung tinatawag na church. Okay.
to the church of God which is at Corinth. So yun daw, church of God, mga tinawag ng Diyos that time sa Corinto ang pinatutungkulan. To those who are sanctified in Christ, called to be saint, with all who is every place, call on to the name of the Lord, of Christ our Lord, both theirs and ours. So makikita ninyo mga kapatid, na ang tawag doon pa, and even sa bawat isa sa atin, ayaw man natin tanggapin man natin o hindi, ang tawag po sa atin ay living saint. Hindi po kinakailangan i-canonize tayo after 100 years na namatay tayo. Tapos doon tayo i-canonize na tayo ay santo. No. Nung kinilala mo si Kristo, nung ikaw ay nagsisi at handa kang sumunod sa Diyos, yun ang nag-qualify sa bawat sa atin to call us the saints of God. Yun ang tawag doon sa mga mananampalataya, doon sa Church of Corinth. Buhay pa ba yung mga yon? Yes. Kaya ang tawag sa atin ay living saints. Ang pagiging living saint natin na uulitin ko, hindi dahil sa mga mabubuti nating gawa, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya naman tayo bilang tinawag, inihiwalay ng Panginoon, dapat tayo ay mamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ipasuri natin yung ating sarili sa ating Panginoon. And the Holy Spirit is right there. Maraming undiscovered na gusto ng Diyos gawin sa buhay natin, kaso tayo yung hindi nag-a-align doon sa naisin ng Diyos. Marami. Yes, nananalangin tayo for the safety ng ating family. No, nananalangin tayo sa pagkakaroon ng trabaho, nananalangin tayo ingatan whatsoever. But there is more. Hindi ko masasabi sa inyo what is in the mind of the Spirit kasi para sa inyo yon. That is too personal para sa inyo ang mga bagay na yon. So, kayo ang merong responsibility to discover it. Paano madidiscover yon? Give time to have fellowship with the Holy Spirit. Give time sa inyong prayer life. Don't allow yourself to be occupied. No? Na minsan, mumuna lamang na panahon ang ibinibigay natin kay Lord. Diba? Mumuna lang. Matatapos na yung maghapon, hindi mo lang naka-fellowship si Lord. Basta may mental asset, Lord, purihin ka po, salamat po. Eh kung gano'n kayang gawin sa atin ng mga anak natin, Pama, thank you. Alis na ka agad, di ba? Di ba? Ay buti malasana kung yung tatay ay magaling sa rodeo. Mayroong tali ganun, alis ka agad ha. Halika dito, halika dito. Di ba? Ginagawa natin yun sa Diyos. Pero alam niyo, ang Diyos, maraming ipapahayag sa inyo. I believe on that. I am 100% convinced may gustong ipahayag sa inyo ang Espiritu Santo ng Diyos sa buhay ninyo. Kaya yung ibang mga Kristiyano, mesmerize sila. Yes, there are prophets in the church. Pero minsan, nawawala yung kanilang responsibility to know what is the will of God sa kanilang buhay kasi ay naantay nila yung propeta mag-speak sa kanila. Hindi. Ikaw mismo, meron kang access na binigay ang Diyos para sa iyo to commune with the Holy Spirit of God. Okay? Okay. So, sanctification. So, meron mga bagay, we as a Christian, meron tayong tinatawag na progressive sanctification. Okay. Ang tinatawag, we Christian are to be progressively sanctified and made righteous in holiness as we daily abide in Christ and obey His word. Okay. Abiding and obedience are the key to a success, spirit-dominated life. So yun tayo dapat.
ang nagdo-dominate pa rin sa atin at parati natin pinakakain ay ang ating spiritual na buhay upang sa ganoon, si flesh is too weak. Madali natin tanggihan ng kasalanan. Madali natin tanggihan ng mga kasalanan, mga kapatid. What we put in our mind, mga kapatid, nagkakaroon. Yun yung tinatawag na stronghold. Kapag parati ito ang pinakakain natin sa ating mind, nagkakaroon siya ng stronghold. Hindi siya madaling matinag. Hindi siya madaling matibag. Why? Strong. Whether negative or positive yan, mga kapatid, that is the so-called the principle of stronghold. Kaya sabi ni Pablo doon sa Romans na yun, cast down every imaginations that exalted themselves against the knowledge of God. Dapat daw nating tibagin ang anumang kaisipan na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang tawag doon ay stronghold. But in the opposite side, if the Word of God, ay meron siyang tinatawag na stronghold sa bawat isa sa atin, it is easy for us to reject any wrongdoings at tayo ay maninindigan sa katuwiran ng Diyos. See? Sa mga anak, maobserbahan niya ng mga magulang, tatay man o nanay. Sa mga anak, merong areas na madali niyong kunin, madali nilang ibigay. Di ba? Pero may bagay na ang hirap nilang i-give up. That is so endear to them. At pag yun ay kukunin mo, dun mo na makikita ang kanyang tinatawag na BA. Ano yung BA? Bad attitude. Kasi malaki ang hold nito sa kanyang pagkatao. Kaya nakikita nyo ngayon commonly sa media, kapag yung cellphone ay kinuha ng magulang, ano ang nangyayari doon sa anak? Parang demon possessed. O nagwawala talaga. No? Naalala ko tuloy na panood ko, kasi sa Western country kasi, bawal saktan ng anak. Kaya ang ginagawa ng magulang, minaso yung TV, minaso yung gadget, minaso lahat, pero wag mo sasaktan yung bata. Kasi maano ka sa kanila. Ganun lang ang kaya nilang gawin. Pero anong ibig ko sabihin? The reason why they are not easily na i-give up ang isang bagay, malakas ang holds doon sa kanyang buhay. Now, sana kung yun ay salita ng Lord, maganda. Kasi kahit anong, sabihin natin, pangungulit ng iyong kaeskwela, doing the ungodly things, strong ka na hindi mo gagawin yung mga bagay na yun. See? At yung strongholds na yun also, in the negative sense, yan din yung mga bagay kung bakit madali silang mag-violate sa panuntunan sa loob ng tahanan. Especially pag dumarating na sa tinatawag na pagiging young people, youth yung anak ninyo. Dati-rati kung malilit kasi yan, hawak yan sa laylayan. Yan, kahit saan ka pumunta, pero nung lumalaki na yan, ayaw ka na rin makasama. No? At sino na yung kasama niya? Nag-i-start ng mag-establish yung stronghold sa buhay niya. See? Kaya mga tatay, mga nanay, be wise. Pag-aralan ninyo ang inyong mga anak. Kasi dapat ang bawat isa sa atin ay kikilos at gagalaw ayon doon sa panuntunan ng Diyos. Anong panuntunan doon? Huwag mong ilalayo ang pamalo sa bata. Sabi sa Psalms. No, pagka mga binata at dalaga na yan, communication yan. Communication. But, kung sila ay nag-transgress, show them the consequence or consequences of your disobedience. Kasi para maging matandaan nila yung mga bagay na iyon. Kasi pag medyo isas ng tabi mo lang,
hindi nila makikita yung gravity ng kanilang disobedience. Okay. So may tatlong bagay when we talk about the sanctification. Again, tinan mga uling katabi mo kung inihiwalay na talaga ni Lord yan. Para sa purpose ni Lord. Ayan. Yan ang maganda nun. Para sa purpose ni Lord. Okay. Okay. We are as much as sanctified as we are possessed by the Holy Spirit of God. Now, the word possess sometimes negatibo ang dating sa atin. Because commonly, pag ginamit natin yung possess, ano ang kadugtong? Demon, possess. Pero sinasabi dito, it is just the same principle. When a demon-possessed person, siya ay, ano yun? Anong ibig sabihin noon? Nagdo-dominate ang gawain ng demonyo sa buhay niya. Kaya isang demon-possessed person, ano yun? May extraordinaryong lakas. Iba. Kasi mayroong possession. Para bang just for the sake of discussion, parang si Samson. Pag dumarating ang Espiritu Santo ng Diyos, actually si Samson naman, hindi naman siya malakas in the entire Pag dumarating ang Espiritu Santo ng Diyos, doon siya nagkakaroon ng lakas. So, he is being possessed by the Holy Spirit of God. The same principle. Sa isang demon-possessed, kaya meron siyang extraordinary na lakas din kasi supernatural being ang mga ito. Kaya lamang, ang paling nila is to destroy, to kill, and to steal. Now, dito sa atin, we are as much as sanctified, we are possessed by the Holy Spirit. It is never a question of how much you and I have of the Spirit. No? Hindi tatanong kasi, when the Holy Spirit ay ibinigay sa bawat sa atin, we are standing on the same ground. Ang Holy Spirit mo, ang Holy Spirit ko, ng bawat sa atin is just the same. Wala pong Holy Spirit 1, Holy Spirit 2, wala. Iisa lang ang Holy Spirit. But the problem is this, okay. Ang sabi dito, but how much He has of us, dun nagkakaiba. Yan. So, you and I, iisa lang ang Espiritu Santo ng Diyos. But the problem is, gaano ba kakonquered ang Espiritu Santo sa buhay natin? In what areas na? Ito ba ay 50% na ng buhay natin na isusurrender natin sa Lord? 60, 70? No? Kung gaano natin ibinibigay ang ating buhay sa Holy Spirit of God, dun tayo nakakalakad ng higit pa sa harapan ng Diyos o tinatawag nating kabanalan. So therefore, tayo ay merong major contribution kung papaano ang Holy Spirit i-access ang buhay natin. Naririyan siya, pero tayo ngayon ang magdidesisyon sa buhay natin. Gaano ba kalaki ang isusurrender natin sa buhay natin? Kaya parati ko sinasabi sa inyo, may mga kasalanan madali natin mapagtagumpayan. Tama? Kasi naibigay na natin sa Holy Spirit eh. Pero yung stronghold na kasalanan, yun ang medyo may battle within. Yung paborit mo ba? Yung paborito mong kasalanan sa buhay mo nung ikaw ay nasa mundo pa, yan ang kalaban natin sa buhay natin. But, ang pangako ng Biblia, ano sabi niya doon? Greater is He that is in me, which is the Holy Spirit of God, than he that is in the world. So, ang pinaka, sukatan ng ating katagumpayan is how much, gaano na kalaki ang sinusurrender mo sa Holy Spirit. Yung sinasabi ko nga sa inyo na may mga taong magaling sa Bible verse, magaling sa Biblia. He or she almost mastered the Bible,
Pero, in the other side of the balance, gaano na kaya siya na master ng Biblia? Yun ang pagkakaiba. It is just the same. Each and every one of us, God gave us the same spirit. Yung, ang sabi sa Biblia, yung espiritong nagbumuhay kay Kristo mula sa mga patay is the same spirit na nasa sa atin. Ang problema is, gaano mo na isinusurrender ang buhay mo sa Holy Spirit. Tandaan nyo, the Holy Spirit is so gentle. Hindi siya intruder. Gentle siya. Kung ano yung binibigay mo sa Kanya, yun ang i-work out niya sa buhay mo. Halimbawa, yan na naman tayo sa unforgiveness. You struggle so much with that unforgiveness. Lalo na pag nakikita mo, lalo na pag naaalala mo, nino-nurture mo, kasi dinidiligan mo eh. Ngayon, ibinigay mo na sa Holy Spirit, Panginoon, alam mo, ibinibigay ko na sa iyo itong aking sama ng loob, itong unforgiveness ko sa iyo, sa mga ginawa nila. Lord, turuan mo ako how to forgive and how to forget. Then, that's the time the Holy Spirit will move sa buhay mo. Babaguhin niya. Marami siyang kaparaanan para dumating sa realization mo na hindi para sa iyo yan, hindi maganda para sa iyo yan, ito ang maganda para sa iyo. Ganun po ang Espiritu Santo ng Diyos. Okay, the scripture teaches that sanctification has 3 parts to it. May 3 parts ang sanctification. Okay. The first one is, the moment you receive Christ, there is an immediate sanctification. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang pagiging born again is instantaneous. Nung pagkakilala mo sa Panginoon, hindi yan para kinabukasan. Nung pagkakilala mo sa Panginoon, narinig mo ang salita ng Panginoon, you are being convicted to your sin, and you repented, at mula sa panahong yun, ibinibigay mo na ang buhay mo sa Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas. Instantaneously, ikaw ay isineparate ng Panginoon para sa Kanya. Kaya sabi doon, ano yun? Ikaw ay ipinanganak ng muli. At sinabi rin sa John 1:12, at that very moment, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. To man, it is impossible. To God, it is possible. Ganun po yun. See? That very moment. So, hindi tumitingin ang Diyos sa mga nakaraan natin. Ang tinitingnan ng Diyos na that very moment, ikaw ay nanampalataya. At handa ka ngayong sumunod sa Panginoon. That is instantaneous. So that very moment, inihiwalay ka na ng Diyos para sa Kanya at inalis ka na sa mundo ng kadiliman. Na-break na ngayon yung access ng kaaway sa buhay mo na kung saan ito yung kanyang ninanais sa buhay mo. Ngayon, busted na si Satanas sa buhay mo. No? Kaya huwag yun nakakantahin yung ang tawag doon, love is sweeter, the second time around. Huwag po, ganun. Pag binasted na natin si Satanas, busted ka na, wala ka nang puwang. Ito na ang aking bagong lover, ang Panginoong Jesucristo, because He is the lover of my soul. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag matigas ang ulo. Alam niyo, katigasan kasi ng ulo, yan minsan nakakayamot eh. Nakakainis. Lalo sa mga nanay at tatay, ay sabihin ko sa inyo. Minsan nag-give up na lang sila eh. Sasabihin nila pag may nakausap mo, matigas yung ulo ng anak ko eh. No? Ipanalangin mo, Lord, turuan mo akong palambutin ang tigas ng ulo ng anak ko. Pero dapat talaga mga magulang, alam niyo sa totoo lang, mga magulang, you pray hard sa mga anak ninyo. Kasi sila ang pumapalaot sa makamundong-mundong ito. Sa pag-aaral pa lamang, no? Sa barkada pa lamang, andun sila parating na challenge.
ang kabutihan ng Lord sa kanilang pong buhay. Kaya napakaganda na ang magulang ay ipinapanalangin nila seriously ang kanilang mga anak. Kasi ninanakaw sila ng sanlibutan. Ninanakaw sila ng mundong ito. Sa gadget at gadget na lamang, mga kapatid, ang dami ng gawain ng dyablo. Sa totoo lang. Yung bang na-mesmerize sila, games, ML, yung mga TikTok. Kahapon, pag daan namin ng pastora doon sa may sa SM, doon sa escalator pa, cyber, yung sa bigit na, di ba, yung kainan. Tapos yung sa banda doon sa baba noon, escalator, papunta doon sa kainan na yun. Sakay ako doon. Mga estudyante yata yung mga mga pag-ganon pa na sabi ko, ay, nagtitiktok. Yun. SM mismo, sa SM mismo. Actually, hindi ko na-memory yung other step talaga inobserbahan kung paano mga step. Baka Jun, makita-kita, minsan sa may doon sa may puno ng mangga, nagaganong ka na rin So, this word has a lot of mesmerizing things, na nakakatch yung nakakapukaw sa ating mga kabataan. Kung di naman kabataan, kung above na sa kabataan, ano naman ang kanilang pinagkakaabalahan? Ang umiikot na baso. Di ba? Doon na nai-introduce sila sa mga vices. Doon na, mga kapatid. Kasi pag hindi ka naggaganon, parang out of this world ka. Hindi ka namin katulad. Alam nyo, ang vape, mas malaki ang tinatawag na health concern kaysa doon talagang cigarette. Kasi chemical kasi yun At makikita nyo, di ba, yung sigarilyo, kahit lagyan mo ng mga butas na yung ganito, ang laki nung dito, wala. Why? Because yung hold nung tinatawag na kasalanan, sabihin nating bisyo, malalim. Kaya it's hard for them to give up. We need the power of God sa mga bagay na yun. So therefore, tandaan mo, from the time you accepted Jesus Christ and you repented, ikaw ay ibinukod na ng Diyos. Second, as we progress in the Christian life, there is a progressive sanctification. Tandaan ninyo nung tayo ay naging anak ng Diyos, totally justified, pinawalang sala, ikaw ay pinapaging banal. Yung pagiging banal na yun, mga kapatid, ay gawa ng Diyos. Now, the second is that progressive sanctification. Because yung ating pinag-aralan, the two nature, whatever dominates doon sa dalawang yun ang ating ginagawa. And commonly, dahil galing tayo sa mundong ito, nakagagawa pa talaga tayo ng kasalanan. At may favorite sin tayo. Sa mga bagay na yun, then, doon na pumapasok yung progressive sanctification. Yes, kumbaga sa inaprubahan ka na, ikaw ay mamamayan na ng langit, so hanggang narito ka sa lupa, ito ang iyon dapat gawin. Yun ang tinatawag na progressive sanctification. Doon na nagsisimula ang pagtalikod mo sa mga bagay na nagdudulot ng kasalanan, nagdudulot ng hindi mga magandang bagay. So that is a constant sanctification na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. As long as we live in this flesh, that is continuously and progressively kumikilos ang Diyos para tayo ay samahan at tayo magtagumpay sa
sa lahat ng pagkakataon. Hindi tayo iniiwanan ng Diyos kasi alam niya na kailangan natin siya because of this process of progressive sanctification. Then, the third is that, ito na yung third. When we go to heaven, di ba? When we all yun? Pero go ang naandito eh. When we go to heaven. Okay. When we go to heaven, there will be total. So sabihin mo nga sa katabi mo, total. Ayan. Total, okay, and complete sanctification. Doon na total and complete sanctification na tayo. Ang tawag po doon, in short, is glorification. Go-glorified tayo. Ang sabi ng Biblia, as He appears, Jesus, no, tayo din daw ay makakatulad niya. And that is the glorification ng Kristiyano. Being sanctified, we have the so-called progressive. We are struggling in this world. Then, huwag tayong titigil kasi darating ang panahon when He comes. That is the complete sanctification, which is glorification. What a wonderful, wonderful God. Wala na, tapos na ang lahat. Yung iniiyak natin sa Panginoon na parati natin struggle sa buhay natin, tapos na. Kasi kukumplitohin. He who began a good work in you will also the one who will complete it. Now, you want the so-called life and have it more abundantly? Ang sabi ng Panginoon na kayo pumarito upang magkaroon kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Then yung kasiyasiya na yun, it depends upon our surrender to the Holy Spirit of God. Ang sarap mamuhay nang walang sama ng loob. Ang sarap mamuhay na pinalaya ka sa dating, kumbaga sa ano ay umuukil-kil sa iyong puso na nakaraan. Pinalaya na, wala na, tapos na. Then, life is so good kapag natutunan natin ang mga bagay na iyon. So, it's something like this, mga kapatid. How God sees us. Nung tayo ay tiningnan ng Diyos bilang makasalanan, sabi nga ang kasalanan ang talagang nag-deform, nagbigay sa atin ng pangit na imahe. But when the time God looks on us, nakita niya ang ating pangangailangan. In His mind, in His heart, because when we go back to the Garden of Eden, ang sabi diyan, and God created man in His own image. He created them both male and female. So yun ang nasa puso at kaisipan ng Diyos. Pero ang kanyang nakikita is far more opposite when humankind, when men sin against God. Nagpapapangit po kasi ang kasalanan. Sa totoo lang. Ang kasalanan nagpapapangit ng imahe. Kaya si Adan at si Eva nagtahi ng kanilang sariling katuwiran. Yung sinasabi ko sa inyo, when you sinned, you will raise up a defense mechanism for that sin not to be exposed. Diba? Kaya, pagkasama ka doon, gagawa't gawa ka ng kaparaanan para hindi mabuksan ang iyong kasalanan. Now, so dito, ito ngayon, when God the Father looks doon sa Panginoon, this is my pangarap sa sangkatauhan. Sa kabila ng, sabihin nating, ruined, devastated ng tao, He sent His only begotten Son. Kasi doon niya nakikita na ito yung kaparaanan for them to be restored. Para maibalik sila sa dating purpose at layunin ko nung nilikha ko ang sangkatauhan, ito ngayon si Kristo.
Kaya when God sees us, no, tinitingnan niya si Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi dito, God looks on us in Jesus Christ. He sees us now as fully sanctified. Pinawalang sala tayo dahil kay Kristo Jesus. Because He knows what we will be someday. Yun ang tinitingnan ng Diyos. That someday, these people who believes in my only begotten Son, darating ang panahon, ito yung pangarap ko, that they will be fully, completely sanctified. And that is the word of glorification. Wala na tayong kapinta. Alam niyo, sa totoo lang, minsan ito lang kasing mind natin ang nagbibigay ng standard kung paano ang buhay. How the world dictates ang isang pagiging beautiful woman. Bakit mayroong pageantry? Bakit may mga mission? Lahat na yata ng mga miss, na andun na lahat. Miss World, Miss Global, Supranatural, universe, world, international, global, tourism, etc., etc. Because the world is dictating us that this is the so-called a beautiful woman. Kaya mag-i-start na kayo ng magka-calorie deficit na kayo. Kasi that's how the world dictates. Di ba? The same naman, bis-abis din. Ganun din sa mga male pageantry. Ganun ang pinakikitang ideal man. O isang tinatawag na magandang lalaki. Nakalimutan nila yung kalooban na yun ang ninanais ng Lord na makawangis na kanyang kaisa-isang anak na si Hesus Kristo. And that is the so-called the world. Na-mesmerize sila sa ganung bagay at nalilimutan na nila ang spiritual na bagay na dapat nilang bigyan ng pagpapahalaga sa kanilang buhay. Kaya dito, when God sees us, kahit sabihin natin, medyo matigas pa ang ulo nitong kapatid namin ito eh. Ito kapatid namin ito, medyo may kayabangan pa rin sa buhay eh. Ito kapatid, ito talaga, masosyal, mga ganon. That's fine and good. Kasi how God sees them, tinitingnan niya na that somehow, kawangis ito ng aking anak na si Hesus Kristo. At yan din ang dapat nating aim sa buhay natin. No? At yan din ang aim ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin na makawangis natin ang Panginoong Hesus Kristo sa buhay natin. Kaya yung ating submission is very, very crucial sa harapan ng Diyos. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, tingnan natin 1 Peter 1:15 to 16. Okay. Sandali, nagbabuffer. 1 Peter 1:15 to 16. But as He, Jesus, who called you is holy. Ang tumawag sa inyo ay banal. So ang sabi diyan, you also be holy in all your conduct. So ang tumawag daw sa atin ay banal, ano yun? Dapat din tayong magpakabanal. Because God sanctified us. Sabi dito, because it is written, be holy, for I am holy. Doon tayo tinawag ng Lord sa buhay natin. Whether we realize it or not, we are growing spiritually through the conflicts, turbulence, troubles, temptation, and testing. Ito mga kapatid, not all temptations, not all troubles, not all sabihin natin, troubles or turbulence or conflict sa ating buhay is bad. Though, hindi maganda ang dumaraan sa ganitong sitwasyon ng buhay natin. Crisis, affliction. Pero, mayroong magandang purpose
kung bakit tayo dumadaan at pinararanas ng Lord ang mga bagay na iyon para tayo ay mahubog sa kawangisan ng Panginoon. Ang sabi sa Biblia, tulad ng isang ginto at pilak, paano ito magiging dalisay? Pinadadaan ito sa apoy upang masunog yung mga dross, yung impurities. Ganon din po ang main purpose of affliction ng troubles, temptation, testing, and turbulence, and conflict. Part po ng buhay natin yan. Para ano yun? Para mahubog sa bawat sa atin ang kawangisan ng Panginoon. Kaya sabi doon, from glory to glory, He is changing me. According to 1 John 3:2, ay ganito sinasabi, yung sinabi ko sa inyo kanina, behold, beloved, now we are children of God. Kailan tayo naging children of God? Nung tinanggap natin ang Panginoon. Dahil ba sa ating mabubuting gawa? No. It is the grace of God. And it has not yet been revealed what we shall be. Hindi pa raw nare-reveal. Yung tunang kalikasan natin o likas na kalalagayan natin, hindi pa raw nare-reveal. Okay. But we know that when He is revealed, Jesus Christ, okay, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. That is the so-called the hope of every Christian, the second coming of the Lord Jesus Christ. Kaya, pagdating ng Panginoon, at dumating, nag-appear ang Panginoon dyan sa langit na yan, huwag mo naman sasabihin, Panginoon, please, marami pa akong delivery. Panginoon, marami pa akong order. Dumating ang Panginoon ng mga medyo first week of December, Panginoon, may 13-month pay pa ako, wag mo muna. Oh, pambihira talaga. Huh? Ay, mas mahirap naman yung bagong kasal. Dumating ang Panginoon. Di ba? Okay. Okay, and Galatians 5:16, ito po ang tagubilin sa atin ni Pablo. Galatians, okay. In the meantime, Christian, day by day, week by weeks, and month by month are told to walk in the Spirit. Walking in the Spirit means being led and directed by the Holy Spirit. Alam niyo po, sa inyong pag-iisip, sa inyong pagdedesisyon, sa lahat-lahat ng inyong gagawin, the Holy Spirit ay naroroon upang ibigay niya, upang kayo tulungan sa mga proper and right decisions na gagawin sa ating pong buhay. Ang sabi po dyan, I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Let us rephrase it doon sa black and white dogs. Ano yun? Sabi nito, feed the Spirit. Okay. And you shall not fulfill the lust of the flesh. Pakainin mo ang iyong spiritual na buhay at pag yan ay tumatag, yes, pag ikaw ba ito lumalakad sa spirit, nawawala na ba yung challenges, testing, conflict? Hindi, andyan yan. Ang sabi mismo ni Jesus, in the Word you have only tribulations. But if we walk in the Spirit, those challenges and trials and testings ng ating pong buhay, tayo yung parating nagtatagumpay. Bakit? Kasi naroroon ang assistance ng Holy Spirit sa bawat sa atin and we silence our flesh and the Spirit is so loud sa bawat isa sa atin. And I guarantee mga kapatid, i-congratulate mo nga ang katabi mo, magtatagumpay tayo. Let us pray. Lord, we thank you so much, Father God, for your loving kindness. Tunay nga po, O Lord, na ikaw ang lahat-lahat na kumikilos sa aming pong buhay. The only thing we need, O Lord, is to surrender daily sa iyong pong kalooban. And even, O Lord, help us in the struggles sa mga strongholds sa aming pong buhay na hindi madaling i-give up, Panginoon, pero kaya naman, Panginoon, kung kami ay tutulungan mo. Kahit inilalapit namin sa iyo, Lord, ang mga bagay na ito. Kami ay inihiwalay mo, Panginoon. We are being separated or sanctified, O God, for your purpose. And we pray, O Lord, na yung naisin mo ang makapangyari
sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami ay narito, O Lord, not just for nothing, but for a purpose. Kaya naman, O Lord, patuloy naming hinihiling. Buksan mo ang aming pong pangunawa. Dalhin mo kami, O Lord, sa layunin na ninanais mo sa aming pong buhay. Yes, being a father and being a mother ay hindi naman ito, O Lord, magiging sagabal, kundi makikita namin, O Lord, na higit kami magiging effective na magulang sa aming mga anak. Ganon din sa mga anak, mas magiging effective na sumusunod sa kanila pong magulang. At sa bawat isa sa amin, O Lord, kami po ay magiging epektibo kasi Ikaw yung nangunguna sa buhay namin. Our spirit always dominates, O Lord, as we walk in this planet Earth, Panginoon. Kaya naman, O Lord, samahan mo kami sa araw-araw namin pamumuhay. Huwag mo kaming kaliligtaan, Panginoon. As you promise, O Lord, you will never leave us, O God, nor forsake us, O Lord. Parati kang naririyan. At matutunan namin ang patuloy namin at parati kaming tatawag sa iyong harapan. Salamat sa iyong kabutihan at kagandahang loob. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.